ngayon, inumaga na tayo. Tapos, yun, binigyan tayo ng ng hot towel. Pagising, tapos pagkatapos nito, baka may almusal pa. Almusal mo puta. Katapos ng almusal, yun, magkakarating na nasa na tayo. Nasa Pilipinas na tayo. Trash po, trash. Presko na? Presko ka na? Stress pa rin ba? Stress pa. Depress eh. Hindi, wala pang tulog to Makatulog maayos, excited umuwi. Pagod ka, nakakapagod sa biyahe. Connecting, kaya babawi ako mamaya sa bahay. Doon ako matutulog hanggang magdamag. Anong pangalan mo? Chris. Saan lugar ka nagtrabaho? Oman. Oman. Shout out sa taga-Oman, taga-Maynila. Shout out. Makita niyo ako dyan sa Dubai. Sa Qatar, di ba? Makipalo na lang si Kuya. Ano yan? Qatar nga pala. Parehas ka. Kailan balik niyo po? 22. 2020. 2020 ng January. Shout out po sa Qatar. Qatar man Leyte. Leyte. Sama. Sa buhay naming mga OFW, ito masayang part ng buhay. Yung pauwi, lalo na ang uwian yung ganito. Masarap ang pag-uwi nito, magaan pa, pero pagbalik nito guys, medyo yun na, mabigat na sa loob. Ngayon, nasasabihin mo ay coming home. Coming home. Coming home. Tsaka yung sa mga uuwi dyan, kailangan nyo nang burahin yung dapat burahin, ha? Oo, may... Pero pag stick to one ka lang, wala ka dapat burahin. Wala dapat burahin na. Alam mo na, doon pa lang sa... Magaling. Siyempre, diba, kabisado natin yan, kilala natin yung mga kapwa natin, kahit sabihin mo may partner sa Pilipinas, sasabihin Single mom? single mom, single dad, pagdating sa Pilipinas, Bengali. Bengali. Sa upan niya eh, makita mo yun. Nasi-serve na ng breakfast. Pangalawang kain na. Ito na, kape. Almusal na natin to. Wala nang laman, kanina pa. Oh. Yung kinabuhi ko nga eh. Baka sabihin mo, ikaw Magkape ka na lang. Tubig. So ito na nga guys, malapit na tayong makarating. Last year, nung pag-uwi ko, yun ang medyo malungkot. Kasi siyempre excited ka na may sasalubong sa iyo.
Eh, pagkalabas mo bago ka lalabas ng airport, bit ko pa yung mga disposable toothbrush, yung disposable toothpaste, kasi kailangan bago ka lumabas ng airport, syempre presko ka, nakahugas ka lahat, ganon, para yung mga sasalubong sa'yo, excited ka eh. Andyan pamilya mo, andyan anak mo. Pero ang nangyari kasi, excited na, lumabas na ako sa airport. Naubos na lang lahat ng mga pasahero. Yung sasalubong sa akin, wala pa. Tapos, ito pa ang masama. nung nasalubong din ako, tapos may pagkakamali yung sasalubong, wala ka pang marireceive na yung magsusorry, ganun. Kaya pagdating ng bahay, guys, ang ginawa ko, lahat ng mga pasalubong pending, pinasok ko sa kwarto ko, pinadla ko yung kwarto ko, natulog ako hanggang gabi. Yun, may duplicate pala sila na susi, binuksan nila yung kwarto ko. At doon na may nagsorry na. Okay, so nung may nagsorry na, automatic na, naligo na ako, tapos niyaya ko na silang kumain sa labas. May pagkakamali, pero 5 letra lang, no? Sorry lang ang katapat doon. Dahil nakalimutan pala nila na parang hindi sila excited, ikaw lang ang excited na darating ka. Pero ganun pa man, nairaos din. Okay, at saka yung sa mga nagtatanong pala kung paano yun, nabibitin din naman ako sa budget. Kaso lang, ang ginagawa ko kasi, kagaya nito, uuwi ako December. Kailangan yung budget mo, yung maintenance mo sa bahay, January, February, March, yung 3 buwan na yun, guys, i-secure nyo na yun. Dapat, kasi babalik ka dyan sa akin, babalik ako January. Kailangan wala ka nang iisipin yung mga babayarin mo sa sasakyan, sa bahay, sa mga lahat ng mga maintenance. Kailangan nakasecure na yun. Pa lang, kasi bibigyan mo rin yung allowance yung sarili mo na hindi ka mag-iisip. Kailangan 2 months advance ka lagi para makakaipon ka rin, parang wala kang problema. Tapos yung matitira, kung yung matitira sa budget na yun, wag mo naman siyang masyadong yung paggastos. Kailangan ang paggastos doon kunyari 30 days ka sa Pilipinas, kunyari budget mo ay 30,000. Ayun lang, budget mo siya isang 1,000 per day. Sigurado ako may matitira pa doon. Kaso lang babudgetan mo rin talaga yung yung anak mo at saka asawa mo. Kasi pag yun ang mga hihirit, yung asawa mo kailangan din niya ng reward kasi inaalagaan niya yung anak mo. Talagang inaalagaan niya ang sarili niya na wala silang yun ang pinaka-importante kasi sa lahat. Inaalagaan nila ang asawa mo, yung anak mo, saka sarili niya. Kasi pag inaalagaan nila yon, walang sakit, walang hassle. So ang pag-iisip mo na nagtatrabaho ka sa labas, free lahat, talagang matiwasay ang buhay, ganon. So kailangan talaga ng yung asawa natin, hindi natin bigyan ng problema. At saka may reward din siya. Kailangan bibigyan mo siya ng kung pag siya namarayig ba, so kailangan mo na siyang lalo na yung anak mo, sky's the limit pagdating sa kanilang dalawa. Basta sa pamilya na pag anong gusto nila, sige, anong gusto nyo. Kasi hindi yung sa akin pamilya naman, hindi naman sila kasi demanding na
Hindi, bilhan mo akong ganito, bilhan mo akong ganyan, ganun. Hindi naman sila ganun. Kaya kung ano yung ano nila, pag nandun na, anong gustuhan nila, wag mo nang tipirin, bigay mo na. Kasi nagtatrabaho din naman tayo para sa kanila. Dapat masaya sila. At yun, masaya din naman ako pag masaya sila, masaya na rin ako. So, ganun lang. Basta yun, saka na natin pag-usapan yung pagbabalik na. Yun. Kasi nandun na yung medyo malungkot na, yung pipigilan ka na. Masarap yun guys ha, yung pipigilan ka. Di, tama na, wag ka na doon. Parang parang kang lalong nagpupursige na babalik. Na ayaw mong bumalik, na parang ang gulo, parang ayaw mong bumalik pero gusto mo pang bumalik dahil nakita mo yung pagmamahal nila ba na wag ka na lang doon din. Ganito mabubuhay. Pero iisipin mo rin na ayaw mo silang magutom, kailangan bigyan mo sila ng magandang buhay. Kaya yan lang muna sa ngayon. Bye-bye. Mayroon na.